So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-game test natin ngayong 2025. Itong isang napakasulit na Samsung Galaxy A16 LTE. Maganda kaya ito for gaming. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. First, let's try yung Honor of Kings. Ito yung settings natin. So, graphics, ultra. Let's try to set it to ultra. Resolution, ultra rin. So pagdating sa Honor of Kings, in fairness maganda yung performance dito ni Samsung Galaxy A16 LTE. So smooth naman siya so far, napaka-solid din nung graphics. Dahil since naka-high siya, tapos naka Super AMOLED, very detailed po yung graphics natin dito sa Honor of Kings. So yun, may enjoy nyo po maglaro ng Hawk dito sa device na to. So next naman is COD. Set natin siya at set natin settings na both Battle Royale and multiplayer. So graphics natin medium at ang frame rate natin na high. So sad to say, hindi pa rin naka-optimize itong G99 sa COD. So let's try ganito na lang na settings niya. So yun mga ka-J-Vlog, pagdating sa COD, Battle Royale, surprisingly okay naman yung performance even though 4GB of RAM lang siya. Again, naka-medium graphics lang siya, hindi pa ganun ka-optimize pa rin yung chipset niya still now. Pero available siya sa high refresh rate. Okay naman yung movement niya, meron mga super duper minor frame drop pero manageable naman siya dito sa COD Battle Royale at playable naman siya. Maganda yung graphics dahil even though medium siya, malaking tulong talaga yung Super AMOLED display ng device na to. So pagdating sa COD multiplayer, mas maganda performance niya, mas smooth dahil mas lighter din naman ang load nito compare sa Battle Royale. Even though may kalaban tayo, ayan, okay naman, smooth yung movement. Makakalaro kayo na mabuti ng COD multiplayer dito sa Samsung Galaxy A16. So next laro rin natin is Mobile Legends. So ang settings natin ay wow, nagbago ng interface ng Mobile Legends ngayon Iba na yung pag-set natin ng settings ngayon. So map quality ultra natin. Ayan. Pero ayan. Okay.
Model quality standard, effects high, resolution HD. Iba na yung pag-set natin ng settings ngayon, no? Outline on na lang natin. Ayan. So, ito yung settings natin lahat nasa mataas. So, in fairness, when it comes sa Mobile Legends dito sa Samsung Galaxy A16, napaka-solid din. Even though 4GB of RAM lang to, hindi ko in-expect na sa mataas sa settings ng ML ngayon, still no frame drops naman tayo na experience while playing ng ML dito sa Samsung Galaxy A16. Ayan, no, sobrang solid pa rin mga ka-J-Vlog. Ayan, no. Grabe, ang ganda ng performance niya. Paniguradong may enjoy nyo maglaro ng ML dito, lalo na sa kanyang gorgeous display na Super AMOLED. So next naman is try natin siya sa Genshin Impact. Ayan. So try muna natin siyang iset sa pinakamataas sa settings. Ang main problem lang dito, ang tagal ng loading niya. I think naghintay ako ng 30 minutes para lang ma-open itong app na to. Ang tagal. Sobra. 2 beses ko nang trinay yan na matagal siya mag-load bago tayo makalaro. So, 60 FPS, off na lang natin yung motion blur. Yun lang eh. Ang tagal lang nung mag-load nung game. Grabe, tagal lang inintay ko. So, ayan. Naka-high setting siya. So far, so good. Naka-off yung motion blur. Off ko na para mas better na. In fairness, nakakagalaw tayo dito sa Samsung Galaxy A16. Even though, yun nga, 4GB of RAM lang siya. Paano pa kaya pag maganda pa yung RAM na in-offer ni Samsung dito, di ba? Sayang nga sayang yung full potential ng A16 4G na hanggang 4GB lang ang RAM na in-offer dito ni Samsung. Pero again, nakakalaro tayo ng Genshin Impact surprisingly dito sa device na to. May mga few frame drops along the way pero manageable siya. So ganyang kalakas yung kanyang chipset, of course, sa MediaTek Helio G99. Ganda pa rin siya set sa settings sa mataas, and so far hindi pa naman siya frame drop ng malala or overheating ng malala dito. So yun mga ka-J-Vlog, pagdating sa Genshin Impact, playable din naman siya kahit papaano dito sa Samsung Galaxy A16. So, kung maglalaro kayo ng matagal dito, ayan, I suggest, pwede rin naman siya set sa mababang setting. Pero pinakita lang natin na kahit sa high, playable po or magandang performance ng kanyang chipset. So, yun mga ka-J-Vlog ang ating game test ito sa Samsung Galaxy A16. So, solid. Maganda rin pala yung chipset net. So, solid din. Nga tulad sinabi ko, maganda talaga yung chipset neto. G99. Tapos, makuha mo to ng 5,000 to 6,000 pesos. Sobrang sulit. Yun nga, ang main lang natin dito, problem lang is 4GB ang RAM lang na binigay ni Samsung dito. Pero pinatunayan naman dito sa ating game test na kahit na 4GB of RAM lang ang i-offer ng Samsung Galaxy A16 still kaya niya pa rin mag-handle ng mga pretty much of ng mga modern games today. Even yung Genshin Impact na try natin, playable na playable po dito sa A16. Maganda rin mag-ML dito. Sobrang solid din mag-COD. Ang isang ma-enjoy nyo pag naglalaro kayo dito sa A16 is yung kanyang stunning display na Super AMOLED display. Makunat pa yung battery niya at kahit na single speaker lang pala ito, malakas po yung mapoprovide na loudness nitong speakers ng Samsung Galaxy A16. So yun, nakakagulat sa isang Samsung device na maganda rin ang performance sa gaming. Overall, okay naman siya for gaming. Ang pinakahihila lang talaga dito sa inyo is yung RAM. Kaya pag maglalaro kayo dito kahit isang laro lang na wala pang ibang mga naka-open apps para full potential ng 4GB of RAM yung magamit nyo dito sa Samsung Galaxy A16. So yun, kung interested kayo dito,
Ilalagay ko po yung link nito, nandito yan sa view products, i-click nyo na yan. Napaka-solid, lalo-lalo na sa online, I think makukuha nyo lang to ng 7,000 din. Kasi yung nakuha ko to ng 5 to 6,000, nasa promo lang siya. Pero ngayon, nasa 7,000, good deal pa rin, sobrang mura. I-click nyo na lang po yung view product dito dahil napakasulit din pala nitong Samsung Galaxy A16 hanggang ngayong 2025. Lalo-lalo na, mas mura na po siya.